Sampaguita Girl, biktima nga ba? Unang budol lang. Ang batang babaeng ito ay una na umanong nagtrending noong 2022 kung saan nakipagtalo sa loob ng bus na humingi umano ng limos. Ayon naman sa isang netizen, hindi na daw bata ang naturang nagbebenta ng sampagita. Palagi niya umano itong nakikita sa SM Mega Mall at di malaman kung saang paaralan ang uniformeng ito. Palagi daw itong nakasuot ng face mask at kung hindi raw bumili ang mga tao ay dinuduraan nito. Kaugnay sa pag-viral ng sampagita girl na ito, umagaw naman sa atensyon ng madla nang i-video call ito ng content creator na si Rosmar. Nakilala niya ito bilang si Jenny, isa umanong first year medtech student. Narito ang ilan sa mga litratong ibinahagi dito, kasama na ang kanyang graduation pictorial at identification card. Kasunod nito ay may kumakalat na video na na-interview ito ng isang content creator na may pangalan na Ariston Katugon noong September 2022 kung saan ay pinakyaw ang kanyang tindang sampagita. Ayon kay Jenny, ginawa niya raw ito para makaraos sa kanyang pag-aaral. Maraming iba't ibang storya tungkol sa sampagita girl na ito. Samantala, tinanggal na sa serbisyo at hindi na papayagang makapaglingkod sa lahat ng sangay ng SM Supermalls ang security guard na nakuna ng video na ginamitan ng dahas ng isang batang babae na sampagita vendor. Sa kumalat na video, makikitang pinaalis ng security guard ang sampagita vendor na batang babae na nakilalang si Jenny na nakasuot ng school uniform sa lugar na nasasakupan ng SM Mega Mall sa EDSA Mandaluyong City. Kinablot ng security guard ang tindang sampagita ng batang babae at tinanggal ang mga bulaklak mula sa pagkakatali nito. Pagkatapos nito ay mapapanood ang ilang beses na paghampas ng sampagita vendor sa security guard at ang pag-awat ng security guard na sa isang punto ay makikitang sinipa ang batang babae. Naglabas ng opisyal na pahayag ang pamunuan ng SM Supermalls tungkol sa video na kumalat sa social media noong Enero 15. Mariing kinundina ng pamunuan ng SM Mega Mall ang pangyayari at ipinahayag nila ang pakikisimpatsya sa sampagita vendor. Umani naman ang samot-saring reaksyon at magkahalong opinyon mula sa publiko ang insidenteng ito. May mga nakikisimpatsya sa sampagita vendor at meron din sa security guard. May mga haka-hakang maaaring napikon na ang security guard sa pagpapaalis sa sampagita vendor na matapang na lumaban dahil hinampas niya ito na mga hawak niyang sampagita. May mga nagdududa naman na baka biktima o ginamit ng sindikato ang bata dahil sa kakaibang tapang na ipinamalas nito. May mga nagsasabi rin marahas ang desisyong tanggalin sa trabaho ang security guard dahil may pamilya rin itong binubuhay. Kailangan ng malalim at malawakan na investigasyon, hindi lamang sa pamunuan ng SM Supermalls kundi ng pamahalaan. Maaaring ang nangyari sa pagitan ng security guard at ng sampagita vendor ang susi para matukoy at malutas na hindi madali ang isa sa mabibigat na problema ng lipunan na dulot ng matinding kahirapan. Ang insidenteng ito ay sumasalamin sa mga tunay na nakakabahalang sitwasyon sa Pilipinas na hindi masyadong napagtutuunan ng atensyon ng mga nanunungkulan sa gobyerno. Ano ba ang reaksyon ninyo dito? Please comment down below. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, huwag kalimutan mag-subscribe sa Showbiz Caster. Maraming salamat po.